Ganyan pa rin ba nakita ni para Thailand din siya doon? Hindi, actually may fake na Marcos doon sa Italy, ninyo. Oo. Yun yung talaga mga walang ya. At nasa akin yung mga record na talagang nanghingi sila ng pera. At nasa akin. May sulat na ako pinadala kay Beth na sabi ko, Beth, tignan mo nga ako. Mukhang eto, ginagamit yung pangalan ng mga Marcoses para manghingi ng pera sa mga OFW. Ayan. Yep. Pero, Opo. Ano ba kasi niya? Ang dami pong kinaso eh. Puro mga parang peke naman yung mga inano. Kasi naman, yung naman sa human trafficking, 5'7" lang naman daw yung taas of all ng lalaki. Baka may gumagamit ng pangalan niya. Meron po talagang gumagamit. Taga Benguet din po. Ilocano rin po. May tumawag po sa akin na taga ibang bansa at ang sinabi niya, ma'am, idol namin si Boss Francis Leo Marcos. Tutulong po kami. Ilulutang po namin yung totoong Norman Mangusin. Meron po talagang tao. Camera action. Good afternoon po. Ako po si Glenmar Eugenio from Gapan, Nueva Ecija. Gusto ko lang hong ilahad ang aking statement, lalo na po sa RTC Branch 25 na Manila at sa publiko. Ako po ay nagtatrabaho sa Bergamo, sa Italia, na may teleponong 388. Ang purpose ko po ay para mailinis po ang pangalan ni Francis Leo Marcos, na hindi po ako pinilit. Kusang loob ko pong isusuko ang aking sarili, na ginamit po ang pangalan niya noong September 2002 hanggang 2005. Ginamit ko po ang kanyang pangalan. Ito, Kulaong, ano tawag dito? Ito po, siya po ay nagtrabaho sa Spinis, Dubai. Ito po ay dated November 29, 2002. Norman Antonio Mangusin ang gamit niyang pangalan. So nakapunta po siya ng abroad, matanda na siya. Norman Mangusin ang kanyang pangalan. Na Norman Antonio Mangusin. Dahil ako po ay nagre-recruit po noon ng mga tao para mapaalis po sa Pilipinas. Binibigay ko ho sila kay Boss Hoyt. Nakikita po kami sa Gapan, Nueva Ecija. At ang nagpaprocess ho ng papel namin noon ay si Boss Hoyt, at binibigay ho niya ang Jimco Manpower Agency, na pumupunta po kami sa Saudi, at pagkatapos po sa Saudi ay dadiretso na ho kami dito sa Pransya, at hiwa-hiwalay na ho kami sa airport. Ang binigay ho sa akin pangalan nila na passport at mga birth certificate ay nakapangalan kay Norman Antonio Mangusin. Kaya bilang katunayan, ako po ay gusto ko po siyang tulungan para malinis ang kanyang pangalan. Salamat po. Madali silang matuksob. Oo, napakababaw na dahilan eh. Wala sa dahilan talagang kaalaman yung climax. Wala eh. Naging mapuro lang kanilang isipan dito sa pag-aklas nila eh. Sa pagbaliktad nila. Napakapuro. Napakababaw na dahilan. Diba? Ang hindi nila inisip dito, yung kung ano bang maitutulong nitong FLM families sa nakakarami sa sambayan ng Pilipinas. Yung mga mahihira. Selfish kasi sila. Inisip lang nila yung sarili nila. Yeah. Yun ang talagang ano. Yun ang Wala silang pakialam. Oo. Hindi nila inisip eh, no?
Mula nung pabagsakin yung bahay, hindi nila inisip yun. Ilang Hindi. daang pamilya maitutulong ng pera na yan. Hindi naman pera nila yon na para pabagsakin. Pera ng taong bayan, ng sambayanan yun, na nag-ambag-ambag na padala. Anyway, tapos na ang boxing eh. Panalo na si Pacquiao. Yes. Sige po, Kuya Nasukit. May tatanong, alam ko sensitive tong bagay na to eh. Parang Alta, gaano mo kakilala yung Glenn na yan? Okay. Actually, bibigyan Paano ko pala? ng Paano? konting Paano? info. Hindi, para- kasi kasi ito, medyo sensitive to. Baka kasi mapag-aralan to. No? Kasi Okay. pagdating sa court, pinag-aaralan nila para... okay. Nung dumating siya rito, kasi nung naipal yung case, 2006. Okay. In between mga 2005, hindi na kita bibigyan ng details na eksakto na para mapag-aralan ka. Sige, para. From 2000 to 2007, nandito na siya. Na ginamit po ang pangalan niya noong September 2002 hanggang 2005. Ginamit ko po ang kanyang pangalan na Norman Antonio Mangusin. Okay. Hindi ko ibibigay yung exact. Okay, tanungin kita kung tanong mo sa akin kung paano kakilala to. Okay, Yeah. 5 years kaming nagsama sa isang hotel dito sa Roma. Okay. Nakatrabaho ko siya ng 5 years. Kilala ko siya sa Norman Mangusin kasi Antonio Mangusin. Yun yung kanyang nakalagay sa ID na. Dito, may ID siya nun. Okay. Yun lang muna ibibigay ko. Sandali. Tawagan. Pare. Oh. Tumbukin mo yung tanong ko. Saan siya ba ang nagbigay? Saan niya nakuha yung pangalan? Bakit niya nagamit yung Norman Mangusin? Yun yung tanong ko. Para Okay. malinaw Okay, sa ganito yan, maraming nakikinig kay Makmak eh. Maraming sensitive to pero kasi maraming Kuya. maraming nagdududa. Okay. Mm. Okay. Nasukir. Yes, sir. Parang bingo no? Halimbawa, uhugot ako ng isang biodata o isang birth certificate. Oh. Ngayon, yung birth certificate, nahugot ko na si Francis. Ngayon, paggagawa ko ng ng ID. Tapos ng ID, lisensya. Ngayon, pag may ID at lisensya ka na, kukuha ngayon ako ng NBI clearance para magkaroon ako ng passport. Pag nagkaroon ako ng passport, makakaalis na ako ng bansa. Makakapagpaalis na ako ng bansa. Ngayon, ID, passport, kumpleto. Nanggaling lang yan sa birth certificate na pa-pick sa recto. Dahil ang recto, halos kopyang-kopya yung original ato. Dahil sa atin naman noon, panahon na yon, wala pa tayong technology, high-tech na technology na magbe-verify ng birth certificate kung legit ba o hindi. Pag gawang recto, ayos na, katalo na.